Hi everyone! So it's May, working here in Turkey. So ayun guys, day off natin and solo flight tayo ngayon kasi nag-iba yung day off natin. So papunta tayong bus stop ngayon guys. Hindi naman kalayuan, mga 67 na tumbling lang. So ayun, dahil solo natin ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. And first time ko rin mag-vlog ng ganito sa labas. So ayun, good luck. Tara, samahan nyo ako. And habang lalakad tayo guys, papuntang bus stop. So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano yung proseso kapag nag-apply dito sa Turkey. So, una-una, gagawa kayo ng introduction video and resume ninyo. Putik, nahihiya ako ng mga tao. Baka sabi ko maliwak. Feeling vlogger. Hello, tinitignan ako. Charot. So, ayun guys, nawawala tayo. Ang hirap pala no, ang hirap mag-vlog kapag nasa labas. Tignan mo, naka-ano pa ako, naka-tripod and yung phone yung gamit ko. So, ayun guys, yung una-una gumawa kayo ng introduction video and resume. Then send nyo sa akin, meron tayong IG guys. So, pwede kayo mag-direct send ng introduction video nyo dun and resume. So, after nyo magpasa guys, wait lang muna ha. Hindi yan agad-agaran. So, medyo matagal siya. Ano, tinitignan nila. Putang ina, nakakahiya. Parang nagkatuloy ako. So, ito yung neighborhood natin dito guys. So, ayun. Saan ba tayo? So, nawawala ako. Hindi ako makapag-focus. So, yan, pharmacy yan guys. So, ayun nga. After nyo nagpasa ng IV tsaka CV, mag-antay kayo guys kung kailan kayo masiselect ng employer. So, hindi siya para ipasa lang na agency tapos magkakaroon na kayo ng employer. So, depende yan sa employer kung bet niya yung IV niyo. Kaya galingan nyo lagi sa introduction video guys. Yan yung lagi advice ko sa inyo. Kung gusto nyo talaga makapunta ng Turkey. Hinihingal si bakla. So, after nyo magpasa, so, mag-aantay kayo ng selection kapag na-select na kayo ng employer. So, after nyan guys, kapag na-hired na kayo, mag-wait muna kayo ng job order nyo for visa appearance. And then after, so habang nag-aantay kayo ng job order nyo, para makapag-visa appearance, mag-pre-med na kayo. So, yung mga process guys is depende sa agency ha. So, andito na tayo sa bus stop. So, yung pag-process is depende yan sa agency kung saan kayo makahire. So, yung sinasabi ko is based on my experience lang at sa agency ko lang. So, after nyo mag-wait ng job order, mag-ano na kayo, mag-pre-med na kayo, and then, kunin nyo naman yung mga documents nyo like NBI, PSA. Actually, isa-send naman na agency kung ano kailangan nyo kunin. And then, after that, pag meron na kayong job order, and nakuha nyo na lahat ng requirements nyo, pwede na kayo mag-visa appearance. After visa appearance sa umaga, pwede kayong okay, tinitignan nila ako, B. So, after ng nawawala ako. Putang ina, ba't kasi sila nakatingin? So, ayan guys, after ng ng job order, nakapagkuha na kayo ng, nakapag-visa appearance na kayo. So, yan talaga. Putang ina, parang hindi ko ito parang hindi ma-upload to So, after na ng visa appearance, ang dami ko nang sinasabi. Kasi tinitignan nila ako, kaya nahihiya ako. So, after ng visa appearance, guys, mag-final med na kayo. So, after ng final med ninyo, kapag fit work na kayo, antay na lang ng result ng ng schedule nyo for OWA and PIDUS. So, after ng PIDUS and OWA, actually dito sa agency ko wala na kang training, pero sa ibang agency meron pa. So, after ng PIDUS and OWA nyo, mag-aantay na lang kayo ng contract ninyo para mag-sign. Dumating na yung contract nyo, antay na lang ng OEC, and then after ng OEC, flight na yan. So, ito yung neighborhood natin, guys. Ayan yung mosque. Parang hindi mo siya alam kasi kakaiba siya. Malit na mosque lang. Yan yung naririnig nyo kapag nagla-live tayo. So, may mga kainan din dito. And, andito na sa neighborhood. So, and guys, nag-aantay na tayo ng bus. And, ito yung gagamitin pala dito kapag
sasakay kayo ng bus. So, meron kayong dapat ganito para makapag-tap kayo and makasakay kayo. So, ayun. So, dahil mag-isa lang tayo, siguro pupunta lang tayo ng mall. Kasi kailangan ko ng bag, guys. Alam niyo, mahilig ako sa maliit na bag. Tignan niyo, ang liit niya. Pero ang problema ako kung ano pag marami akong gamit. Kasi hindi kasya sa bag ko. So, maghanap-hanap tayo sa mall mamaya kung ano yung, kung may mabet tayo, magustuhan tayong bag doon. And itutur ko na rin kayo kung ano yung makikita mostly sa mall dito. Ang tagal ng bus, sa naingay. So, hanggang ngayon, wala pa tayong bus, guys. So, mag-aano lang siguro ako sa inyo kung ano yung mga tips na kailangan nyo gawin para mapaganda pa yung ID nyo. So, syempre, una-una, mag-white tayo ng t-shirt. Kailangan talaga puti, guys, kasi para siyang presentable tingnan. And then, kailangan naka-tidy up ang hair. Huwag mag-makeup, please lang, guys. Nakasan ang boses. And be jolly. Always smile. So, yung tips ko sa inyo, guys, para makuha yung smile lagi sa video, practice muna kayo sa salamin. And make sure yung script nyo bago kayo mag-take ng video. So, ano nyo na muna, memorize nyo na muna siya para pagdating ng video, para siyang confident tingnan. So, be professional, guys, kasi nga, kahit yaya kasambahay lang tayo dito sa Turkey, pero yung sahod natin is pang professional. So, effort talaga kayo sa IV nyo kasi yan lang talaga yung way nyo para mapansin ng mga employer dito. And sa mga marunong, sa mga nagtatanong kung okay lang bang hindi fluent sa English. Actually, guys, depende kasi yan sa employer. So, merong mga employer na naghahanap kahit basic lang or nakakaintindi, nakakapagsalita. Meron din ng mga employer na gusto talaga yung fluent with accent. Kaya depende talaga yan sa employer, guys. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa kung di kayo masyadong magaling sa English. Kasi lahat naman yan napapractice eh. And sa mga interview, guys, kung meron kayong, for example, na-select na kayo na employer and kung meron kayong interview, so mostly lang tinatanong doon is mga situational. Gaya ng kung paano ka mag-alaga ng bata and kung paano ka magluto ng mga food ng mga bata. And then, kung magkasakit, ano yung gagawin mo? Alam mo ba yung first aid procedure, CPR, and pinaka-importante kung marunong ka lumangoy. For example, hindi ka marunong lumangoy, guys. Ano ba yung gagawin mo? For example, hindi ka marunong lumangoy. Nasa niya kung gusto mo mag-practicein, kung gusto mo talaga. Pero, kung hindi mo talaga kaya, pwede mo lang sabihin na, I know basic, pero hindi ako confident sa tubig. So, yun lang siguro yung be honest lang, guys, na hindi kayo confident lumangoy. Huwag nyo lang basta sabihin na oo kasi alam nyo for safety yan. For example, andito na kayo and then pinaubaya sa yung baby kasi, di ba, akala nila marunong kang lumangoy as you said nung interview. Tapos, bigla kayong nalunod, di ba? So, problema yan. Kaya be honest sa mga ganyang bagay, guys. And sa may mga re-entry, so pwede kayo mag-apply kahit may re-entry kayo sa ibang bansa. Kasi mostly naman kasi ng mga aplikante, may mga re-entry talaga yan. Kasi alam nyo, kapag nagpaalam kayo sa mga previous employer nyo, pag sinabi nyo hindi na kayo babalik, pahirapan talaga makauwi, guys. So either delayed yung ticket ninyo or kayo yung magbabayad ng ticket nyo para lang makauwi. Kaya yung ginagawa ng iba, sasabihin na babalik kahit hindi na. And meron namang reason talaga kasi kung gusto mo naman umuwi, bakit ayaw ka na pauwiin, di ba? So minsan talaga kailangan magsinungaling para makauwi on time. And yun lang, guys, and sana mag-antay-antay sa pag-apply dito sa Turkey kasi hindi talaga siya agad-agad. So hindi siya para sa mga aplikanteng nagmamadali. Although alam naman natin kung bakit tayo nagmamadali. Kasi nature na natin na kailangan tumulong sa family, may mga anak tayo. So yun yung advice ko sa inyo. If ever, bigyan nyo lang ng chance yung Turkey. Focus muna kayo sa Turkey, like 2 months. Bigyan nyo lang ng 2 months. Kapag wala pang update, walang select, saka na kayo mag-backup plan ng ibang bansa. Para just in case umabot na ng 3 months, so talagang hindi na yun para sa'yo. So ayun lang, guys. And kung may mga tanong pa kayo, so comment nyo lang dito sa YouTube channel natin. Bubulog pa.
And thank you in advance, guys.